ay kapiling mo tuwina. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito? Gayong ako ay dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, atin pong ginugunita ang pagka-reyna ng mahal na Birheng Maria. Kahit na hindi tayo pinamumunuan ng isang reyna, pamilyar tayo kung ano ang isang reyna, sapagkat ang Pinoy mahilig sa beauty pageant, 'di ba? Sa mga beauty queen, yan yung mga tawag natin, no? Hindi tayo pinamumunuan ng reyna sapagkat democratic, ang ating bansa, presidenteng sa atin, hindi reyna, no? Pero pamilyar tayo sa katangian ng isang reyna. Mayroon pong 3 katangian ang isang reyna na matatagpuan din natin sa mahal na Birheng Maria. Unang katangian, maganda. Ito po yung unang tinitignan natin pag sinabing reyna. Di po ba? Kailangan maganda. Kaya nga parang pag hindi maganda,
parang ayaw naman nating maniwala na reyna. Diba? Ganun talaga eh. Kasama ang ganda. Ika nga, beauty and brains. Ganyan sa beauty queen o sa mga beauty pageant. Oh, ganda. At pag pinag-usapan ng ganda, meron tayong pamantayan kung ano ang itsura. Ngunit, higit sa pisikal na ganda ni Maria, ang ating tinitignan. Dahil ang kanyang ganda ay nagmumula sa kanyang kalooban. Siya ay isinilang na walang bahid dungis. Ibig sabihin, walang sala. At pinanatili niya ang kanyang sarili na walang sala. Dahil pinili niya na wag magkasala. Ito yung kakaiba sa ganda ng mahal na Birheng Maria. Higit sa pisikal, kundi sa kalooban, sapagkat siya ay walang bahid dungis. Wala nang ibang gaganda pa sa isang tao kung ito ay puro at walang bahid dungis. At hindi sana all ang ating masasabi. 'Di ba? Pag meron tayong nakitang maganda, ang expression ngayon, sana all. Pero hindi ito ang nasabi ni Elizabeth kay Maria. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Dahil si Maria, maganda ang kalooban. Pangalawang katangian ng isang reyna, mapagkawang gawa. Ang lahat ng reyna o beauty queen, hindi pwedeng puro lang ganda. Kailangan may advokasya. Kaya kung papansinin ninyo, no? Hindi ganun lang, no? Kailangan may advocacy, may pinaglalaban, may advokasya, mayroong mga sinusuportahan, may tinutulungan. Dahil walang halaga ang ganda kung hindi ito nakikita sa ginagawa. Ang panlabas na kagandahan ng isang reyna ay napapatunayan dahil sa mga kabutihang ginagawa. Kaya nga, karamihan ng mga reyna may mga charitable works. Kasama yon. Kasama ang charitable works kasi hindi lang pisikal, kundi ganda ng ginagawa ang pangunahing gampanin ng isang reyna. Ngunit si Maria, hindi matatawaran ang pagkakawang gawa. Dahil kung kawang gawa lang ang pag-uusapan, ang una niyang nagawa ay ang ibigay ang sarili para maging ina ng anak ng Diyos. At sinong nakinabang doon? Tayo. Isn't that a great charity on the end of Mary? Yung ibigay niya yung kanyang sarili. Kung ang beauty queen, gumagawa lang ng charitable works, si Maria, buong sarili, buong buhay ang ibinigay. Kinawang gawa niya ang kanyang sarili para maging ina ng anak ng Diyos. At ang nakinabang, tayo. Dahil kung wala si Maria, wala tayong tagapagligtas. Wala si Maria, wala tayong tagapagligtas. At pangatlong katangian ng isang reyna na makikita natin kay Maria ay may paninindigan. Walang reynang hindi matatag at matapang. Dahil ang isang reyna handang makipaglaban. Hindi po ito tungkol sa pisikal na laban. Dahil kung mapapansin natin, ang ating mga beauty queen ay may paninindigan. At nakikita ito sa kanilang salita. Kaya nga meron, no?
question and answer. No? Tinitignan ang paninindigan nila sa isang issue, sa isang katanungan, kung paano sila manindigan, kung paano nila tindigan ang isang issue o sitwasyon. Pero si Maria, nanindigan sa kanyang mga salita, sa kanyang pagsasabing, ako'y alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Itong paninindigang ito, nanatili hanggang huli. Nanatili siyang alipin ng Diyos. Nagpakaalipin sa Diyos. Naglingkod sa Diyos dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ito ang pinanindigan ng mahal na Birheng Maria, ang maging tunay na alipin at lingkod ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang katangian ni Maria bilang ating reyna. Hindi lang pisikal na ganda, kundi gandang nagmumula sa kalooban. Mapagkawang gawa, hindi lang sa mga tao, kundi kayang ibigay ang buong buhay sa Diyos. At may paninindigan dahil sa kanyang malalim na pananampalataya. Mahal na Birheng Maria, aming reyna, ipanalangin mo kami. Amen.